Magandang araw, Grade 10. Panibagong serya na naman ng pagkatuto sa ating virtual lesson patungkol sa mga kontemporaryong issue. Ako nga pala ang inyong magiging guro, Binibining Krisha Lanang para sa sesyong ito. Ihanda ang mga sarili upang matutong muli. Ang konsepto ng sex at gender ay napakalawak at kailangan ng masusing pag-iintindi. Marami pa rin ang nalilito sa paggamit ng mga terminolohiyang ito dahil sa pag-aakalang magkapareho lamang ang kahulugan ng dalawang termino. Ating talakayin ang pagkakaugnay at pagkakaiba ng sex at gender. Para sa ating layunin ngayong sesyon, nabibigyang kahulugan ang sex at gender at natutukoy ang pagkakaiba ng sex at gender. Halika't magsimula na tayo. Ang konsepto na madalas mapagpalit ay ang sex at gender. Kung isasalin ang gender at sex sa wikang Filipino, ito ay madalas na isasalin sa salitang kasarian. Bagamat magkaugnay ang dalawang konseptong ito, natatangi at magkaiba ang kahulugan ng isa't isa. Ano nga ba ang pinagkaiba ng sex at gender? Ang sex ay tumutukoy sa natural at biolohikal na katangian ng babae o lalaki. Ito ay permanente at hindi nababagong mga katangiang biolohikal na nakabatay sa anatomiyang pisikal at pisyolohikal. Ito ay natatalaga sa pamamagitan ng genetic inheritance o pinagmulan ng ating lahi. Ayon sa World Health Organization, ang katangiang biolohikal na nagtatakda sa pagiging babae o lalaki ay hindi absolutong katotohanan. Batay mismo sa mga ebidensya, may mga individual na ipinanganak na nagtataglay ng magkaparehong katangiang biolohikal ng babae at lalaki. Kabilang sa pinagbabatayan sa pagkakaiba ng lalaki at babae ay ang pagkakaiba ng genitalya. Ang babae ay may uterus, habang ang mga lalaki ay may testicles. Isang batayan din ang mga babae ay lumalaki ang suso at may kakayahang makalikha ng gatas, samantalang ang mga lalaki ay hindi. Isang batayan din ang mga lalaki ay may higit na massive bones kaysa sa mga babae. Sa karagdagan, ayon din sa World Health Organization, ang paghahating biolikal na ito ay hindi lamang sa pagitan ng babae at lalaki. Sa ilang pag-aaral, mayroong individual na ipinanganak na may dalawang kasarian. Ito ay isang kondisyong tinatawag na hermaphroditism. Ibig sabihin, may taglay na kasariang panglalaki at pangbabae. Ito din ay tinatawag na intersex. Ang intersex ay tumutukoy sa mga taong kung saan ang kanilang sexual anatomy o genitalia, reproductive organs at chromosome patterns ay hindi tugma sa pangkaraniwang katangian ng lalaki o babae. Dumako naman tayo sa usapin tungkol sa gender. Pag-usapan natin kung paano ito naiiba. Ang gender sa kabilang banda ay tumutukoy sa sistema ng klasifikasyon na resulta sa paglikhang panlipunan or socially constructed na nagtatalaga o nagtataksa ng mga katangiang panglalaki at pagkababae. Ito ang mga katangian ng mga lalaki at babae na idinidikta ng kanyang lipunang ginagalawan o mas kilala natin bilang mga socially constructed roles. Ang social constructionism ay ang anumang kahulugan o pagpapakahulugan na ibinibigay o ipinapatungkol ng lipunan sa isang bagay o pangyayari ay nakuhubog sa pamamagitan ng social interaction. Sa makatwid, kumpara sa sex, ang gender ay katangiang kultural sa halip na biolohikal. Hindi nakukuha sa kapanganakan kundi isang pagkakakilanlang nakamit na natutuhan sa pamamagitan ng socialization. Nagbabago ito sa paglipas ng panahon at magkakaiba sa bawat kultura. Ang gender ay hindi permanente o likas na katotohanan, kundi ito ay nagbabago batay sa panahon at lugar. Sa ilalim ng konsepto ng gender, mayroong mga socially constructed rules o gampanin ng babae at lalaki. Halimbawa, ang pananaw ng lipunan sa kababaihan ay dapat nasa tahanan lamang at gumagawa ng mga gawaing bahay,
katulad ng paglalaba, pagluluto at pag-aaruga sa bata. Samantala, sa kalalakihan, sila dapat ang nagtatrabaho at kumikita ng pera, nagmamaneho, nag-aayos ng mga kagamitan at sila ang nagdedesisyon para sa kanyang pamilya. Ang mga pananaw na ito ay napagpapasapasahan na ng iba't ibang henerasyon, kung kaya't umiiral pa rin ito hanggang ngayon. Mayroon din tayong tinatawag na androgyny. Ang androgyny ay ang pagkakaroon ng pinagsama-samang mga katangian ng pagkalalaki at pagkababae na maaaring maihayag sa pamamagitan ng pananamit, gender identity, sexualidad, lifestyle, at maging boses ng pananalita. Sa kabuuan, masasabi natin na ang sex at gender ay magkaiba, ngunit magkakaugnay ang mga konsepto nito. Ating tandaan na ang sex ay mayroong kategoryang pagiging babae, lalaki at intersex. Ang gender naman ay nahahati sa pagkababae, pagkalalaki at androgyny. Ang sex ay biologically determined habang ang gender ay socially and culturally determined. Natutukoy ng isang tao ang kanyang gender identity kapag mayroong social interaction sa lipunan kanyang kinabibilangan. Huli, ang sex ay permanente, habang ang gender ay nagbabago. Kung gayon, ating subukin ang inyong pagkakaintindi sa ating naging diskusyon. Maaaring kumuha ng papel at ballpen upang itala ang inyong mga sagot. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 segundo bawat tanong upang sumagot. Handa na ba kayo? Magaling! Unang tanong. Ito ay tumutukoy sa sistema ng klasifikasyon na resulta ng paglikhang panlipunan na nagtatalaga o nagtataksa ng mga katangian ng pagkalalaki at pagkababae. Sex, intersex, gender, or asexual. Ang tamang sagot ay gender. Tama ba ang inyong mga naging kasagutan? Mahusay! Pangalawang tanong. Ito ang tawag sa mga taong ang kanilang sexual anatomy o genitalia, reproductive organs at chromosome patterns ay hindi tugma sa pangkaraniwang katangian ng lalaki o babae. Ito ba ay sex, gender, intersex, or asexual? Intersex ang ating sagot. Tama ba kayo? Mahusay! Ikatlong tanong. Tama o mali? Ang gender ay naikakategorya sa dalawa lamang. Mali. Ang gender ay hindi lamang dalawang kategorya. Tama ba ang iyong mga naging kasagutan? Magaling! Panghuling tanong. Ang gender ay nagbabago sa paglipas ng panahon habang ang sex ay hindi. Tama! Ating natalakay na ang gender ay nagbabago sa paglipas ng panahon. Ating natalakay ang kahulugan at pagkakaiba ng sex at gender. Ang dalawang terminong ito ay magkaiba, ngunit sila pa din ay magkaugnay. Maaaring ang sex assigned at birth ng isang tao ay magbago sa paglipas ng panahon, kung kaya't may mga iba na hindi nagtutugma ang kanilang gawi, kilos, lifestyle sa itinatakda ng lipunan. Patuloy pa din ang usapin patungkol sa gender at patuloy pa din ang paglaban sa gender equality. Kung gayon, ikaw ay aking tatanungin. Paano mo maipapakita ang paggalang sa iba't ibang uri ng kasarian sa ating lipunan? Muli, ako si Binibining Krisha at salamat sa pakikinig.